Ang pangalan ko ay Emily Lawrence, head chef at may-ari ng Le Singe d'Or sa Paris. 7 taon na kaming may 2 Michelin star at alam ng lahat sa industriya na hinding-hindi ako nagpapatinag pagdating sa lasa. Noong araw na iyon, sa pulong sa salamin na silid ng tanggapan sa ika-8 distrito ng Champs, Élysées, inihagis ni Jean Marie, ang pinakamalaki kong investor, ang isang folder sa mesa. Emily, kung magmamatigas ka na walang Asian food ang makakatapat sa lutuing Pranses, hinahamon kitang magtayo ng isang Filipino restaurant dito sa Paris. Magbenta ka lang ng isang menu, manok inasal. Kung hindi ka makabenta ng 1,000 plato sa unang araw, aatras ako sa lahat ng puhunan ko sa Le Singe d'Or. Tumawa ako ng mahina. Manok inasal? Simpleng inihaw na manok at kanin na ibinebenta lang sa tabi ng kalsada sa Maynila? Sige, sagot ko agad. Ipapamukha ko sa iyo na ang mga murang pagkain ay hindi bebenta sa Paris. Makalipas ang 2 linggo, nakasakay ako sa business class patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay sumalubong sa akin sa terminal. Napailing agad ako. Bakit ang init? At bakit umaalingasaw ang amoy ng toyo, kalamansi at sinigang mula pa lang sa immigration? Dinala ako ng taxi papasok ng syudad. Ang driver ay nagsalita sa malalim na Ingles. Saan po tayo, ma'am? Sa hotel malapit sa Makati, sagot ko ng maikli. Habang nasa daan, sumilip ako sa bintana traffic na walang katapusan, usok at mga ad na nakasulat sa Tagalog. Bumuntong hininga ako. Walang ayos ang bansang ito. Sa unang gabi ko sa hotel, binuksan ko ang laptop para tingnan ang email. Nagpadala ng mensahe si Jean Marie. Huwag mong kalimutan. Nobyembre 15 ang grand opening. Nakakuha na ako ng media coverage. Kung hindi umabot sa 1,000 plates, tapos na ang lahat. Eferdine, my son. Baizo. Isinara ko ang computer at humiga sa kama. Ang nasa isip ko lang ay ang mga maliliit na kainan na nakita ko sa mga documentary plastic na lamesa, folding chairs at ang inihaw na manok na lumalangoy sa atswete na mantika. Napangiti ako nang mapanukso. Pumayag ba ang Paris na kumain ng ganoong klaseng pagkain? Kinabukasan, maaga akong nagising ayon sa usapan namin ni Aling Nena, ang may-ari ng sikat na manok inasal stand sa Tondo. Alas 7 a.m. ang bukas ng tindahan, pero alas 8 a.m. pa lang, mahaba na ang pila, umaabot na sa kalsada. Tinitigan ko sila ng may pag-ayaw. Bakit kailangang kumain ng almusal sa tabi ng kalsada, sa plastic na lamesa? Sa France, may croissant at espresso kami sa magagandang kafe. Lumabas si Aling Nena na may malapad ng ngiti. Magandang araw, Ma'am Emily. Dito ka mag-aaral magluto ng inasal, di ba? Tumango ako, walang imik. Inabutan ako ni Aling Nena ng kutsara at tinidor. Tikman mo muna bago mo husgahan. Isinubo ko ang unang subo. Ang karne ng manok ay malambot at makinis. Ang toyomansi na sausawan ay may tamang timpla ng alat, asim at anghang. Ang sinangag ay mabango. Ngunit nanatili akong seryoso. Simple lang, sabi ko sa Ingles. Tumawa ng bahagya si Aling Nena. Simple lang, pero araw-araw, dinarayo. Ginugol ko ang linggong iyon sa paglalakad sa mga palengke, panonood kung paano inihahaw ang manok, kung paano ginagawa ang sausawan, at kung paano hinihiwa ang pipino. Lahat ay mukhang masyadong madali. Walang komplikadong teknik, walang sarsa na kailangang pakuluan sa loob ng 3 araw, walang foie gras, walang truffle. Mayroon lang manok na native, mabangong kanin, at mga pampalasa na sobrang tapang ang amoy kaya kailangan kong takpan ang ilong ko. Noong Biyernes ng gabi, nakaupo ako sa hotel room, nakabukas ang recipe na isinulat ko. Sinubukan kong gawin ito sa maliit na kusina, inihaw ang manok, niluto ang kanin, ginawa ang sausawan, ang amoy ng ginisang bawang ay umalingasaw sa buong silid. Nang tikman ko, napakunot ang noo ko, may kulang. Nagdagdag ako ng asin, nagdagdag ng asukal, pero habang nagdaragdag ako, lalo lang nasisira ang balanse ng lasa. Hindi katulad ng kay Aling Nena. Ibinato ko ang kutsara sa lababo at naupo sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, pakiramdam ko ay isa akong apprentice na walang alam. Bakit hindi ko magawa ng kasing husay ang simple lang na inasal ng tindera sa kalsada? Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Jean Marie. Babalik ako ng Paris bukas. May nakita ka ba? Tanong niya, may halong pagkabigla. Wala, sagot ko. Alam ko lang na hindi ito bebenta. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon.
Ang amoy ng sariwang kalamansi na inilagay ni Aling Nena sa sausawan ay nanatili sa ilong ko. Bumangon ako at binuksan ang bintana. Ang mainit na hangin ay pumasok at sa malayo, narinig ko ang mahinang tunog ng musikang OPM mula sa isang karinderya. Nakatayo ako at tiningnan ang kalsada na puno pa rin ng tao bandang 2 a.m. Lahat sila ay mukhang masaya sa kanilang pagkain na nagkakahalaga lang ng 60M. Babalik ako sa Paris bukas at matatapos na ang lahat, bulong ko sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, naramdaman ko ang isang maliit na pagbabago na may isang bagay na mag-iiba nang hindi ko nalalaman. Lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle kinaumagahan, umaambon sa Paris. Lumabas ako ng airport ng may ginhawa, balik sa mundong pamilyar sa akin. Malapad at malinis na mga kalsada, tahimik na mga sasakyan, at ang mabangong amoy ng kape sa bawat sulok ng kafe. Ngunit ang amoy ng sariwang kalamansi mula sa Maynila ay nanatili sa ilong ko, ayaw mawala. Naghihintay sa akin si John Marie sa Lessing d'Or. Ininspeksyon niya ang labas ng restaurant na kinukumpuni. Isang bagong signage na kulay puti ang nakasabit, nakasulat ang Inasal Paris sa malaking pulang letra. 10 araw na lang bago mag-opening, sabi niya nang nakangiti. Handa na ang lahat ng media, Le Monde, Le Figaro, French BBC. Gustong malaman ng lahat kung ang isang Michelin 2-star chef ay talagang magbebenta ng manok inasal. 91 Furs. Tinitigan ko ang signage at pakiramdam ko ay nasampal ako. May karapatan pa ba akong umatras? Wala, sagot niya agad. Pirma na ang kontrata. Nagtrabaho ako ng parang baliw sa linggong iyon. Pumili ng 10 miyembro ng staff, sinanay silang magluto ng inasal ayon sa resipe ni Aling Nena. Pero kahit ilang beses naming gawin, hindi pa rin namin makuha ang tamang lasa. Minsan matabang ang kanin. Minsan, sobrang alat ang sausawan. Minsan, tuyo ang manok. Nagsimulang mag-react ang staff. Sobra na ba ang stress ni chef? Noong Huwebes ng gabi, bago ang opening, mag-isa akong nakaupo sa kusina bandang 2 a.m. Niluto ko ang 20 batch ng manok. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay muling umakyat. Tinaas ko ang kutsara para tikman ang sabaw at hindi ko namalayang tumulo ang luha ko. Hindi ito ang lasa ni Aling Nena. May kulang na puso. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Aling Nena bandang 3 a.m. oras sa Maynila. Aling Nena, bakit hindi masarap ang gawa ko tulad ng sa inyo? Tumahimik siya ng sandali. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang tawa. Anak, hindi masarap ang manok inasal dahil sa resipe. Masarap ito dahil ginagawa natin ito para sa mga mahal natin. Ginagawa ko ito para sa mga customer na kumakain araw-araw, parang pamilya ko na. Ikaw, para saan mo ba ginagawa? Napaupo ako. Nahulog ang telepono sa kamay ko. Kinabukasan, kinansela ko ang striktong pag-iensayo ng resipe. Sinabi ko sa staff na maglagay ng puso sa bawat hakbang. Hiniwa ang pipino ng pantay, iniihaw ang manok sa mahinang apoy, ginawa ang sausawan gamit ang tradisyonal na lusong sa halip na blender. At ang pinakamahalaga, sinabi ko sa lahat na tikman ito bago ang opening at tanungin, kung ito ang kakainin ng nanay ko, masarap ba? Dumating ang araw ng opening, Nobyembre 15, malamig, 8 degrees Celsius at umuulan ng mahina. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng restaurant bandang 8:30 a.m. Ang pila ay umabot na sa kalye at naghihintay na sila mula pa noong nakaraang gabi. May mga Filipino sa Paris, mga estudyanteng Pranses na nagbakasyon sa Pilipinas at mga turista na nakarinig ng balita. Eksaktong 9 a.m., bumukas ang pinto. Dumagsa ang tao. 1 plato ng inasal, ma'am. 2 plato, sir. Pabalot din. May dagdag bang sabaw? Ang kusina ay hindi na makasunod. Ang 3 kaldero ng kanin ay naubos sa loob ng 1 oras. Ang 500 manok na inihanda ay naubos sa loob ng 2 oras. Ang staff ay tumatakbo, pawis na pawis. Nakatayo ako sa harap ng kusina at sumisigaw ng order tulad noong nag-opening pa lang ako ng kauna-unahang Michelin restaurant. Pagsapit ng tanghali, lumampas na sa 1,000 plates ang benta. 2:00 p.m., 2,000 plates. 3:00 p.m., 3,000 plates. Ubus na ang lahat, pero may nakapila pa rin sa kalye. Kinailangan pang tumawag ng pulis para mag-ayos. May nag-video at in-upload sa TikTok na may caption, "Mas mahaba ang pila sa manok inasal kaysa sa Louis Vuitton." Tumawag si John Marie, nanginginig ang boses. "Emily, 3,000 plates, 3,000. Nakatayo ako, basa sa ulan,
sa harap ng pinto. Tinitingnan ang mga taong naghihintay kahit ubos na. Isang matandang Filipina ang nagbigay pugay. "Salamat, chef. Kasing sarap ng sa Maynila." Nagbigay pugay ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, nagsara ang restaurant bandang 9 p.m. Ang staff ay nakaupo sa sahig ng kusina, tumatawa hanggang sa lumuha. Itinaas ko ang baso ng orange juice para kay Aling Nena. Sumunod silang lahat. Kinuha ko ang telepono at nag-text kay Aling Nena. "Aling Nena, 3,000 plates po kami ngayon." Agad siyang nag-reply. "Naku, salamat anak. Kita mo na, kung bukal sa puso, sasarap ang lasa." Naupo ako sa sahig ng kusina. Tumulo muli ang luha ko. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil alam kong natalo ako sa isang P60 na manok inasal plate at nanalo ako sa puso ng buong Paris sa isang araw. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nanatili sa hangin. Ngayon, hindi na ito nakakaabala. Ito na ang amoy ng pinakamagandang pagkatalo sa buhay ko. Kinabukasan, nagising ako sa apartment ko sa ika-5 palapag sa Marais. Hindi tumitigil ang ulan mula pa noong 5 a.m. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Mensahe mula sa Le Chef Lawrence, humihingi ng urgent interview. Ang views ng inasal TikTok video ay umabot na sa 10 milyon. Mensahe mula kay John Marie. "Emily, kinansel ko na ang withdrawal ng puhunan at gusto kong dagdagan ito ng 3 beses. Puwede ba?" Napaupo ako sa kama. Nanginginig ang mga kamay ko, kaya natapon ang kape sa puting kumot. Binuksan ko ang bintana. Ang malamig na hangin ay pumasok kasabay ng amoy ng croissant mula sa ibaba. Pero sa isip ko, naririnig ko pa rin si Aling Nena na nagsasabing, "Kung bukal sa puso, sasarap ang lasa." Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang Le Monde. "Pwede bang i-reschedule ang interview sa 1 p.m? "Pwede, pero kailangan mong maghanda, chef. Hinihintay ka ng buong Paris." Naligo ako at nagbihis isang simpleng puting shirt, walang makeup, walang mamahaling pabango. Ngayon, gusto ko lang maging si Emily, ang taong minsan nang pumila para bumili ng manok inasal sa Tondo. 11:11 a.m. Bumalik ako sa restaurant. Nakasabit pa rin ang sign na temporary closed, sold out. Pero may mga bulaklak na nakakalat sa harap ng pinto. May mga sulat kamay ng bata na nakasulat, "Salamat po at pinapaalala niyo sa akin ang bahay." Sulat kamay sa Tagalog. Kinuha ko ang sulat at hindi ko na malayang lumuluha ako. Eksaktong 1 p.m, ang press conference room sa Sofitel Hotel ay puno ng reporters. Ang flash ng kamera ay nakakasilaw. Nagtanong ang reporter ng BBC, "Chef Lawrence, inasahan mo ba na makakabenta ka ng 3,000 plates sa unang araw?" Tumahimik ako ng sandali at nagbigay pugay, tulad ng turo ni Aling Nena. "Hindi po." Narinig ko ang tawa sa silid. Pero ang mas hindi ko inasahan ay ang mga taga-Paris na pumayag na maghintay sa ulan ng 2 oras para lang kumain ng manok inasal na 15% euros ang presyo. Nagtanong ang reporter ng Le Figaro, "At bakit manok inasal ang pinili mo? Hindi adobo o sinigang?" Kinuha ko ang telepono at ipinakita ang litrato ni Aling Nena, ang larawan na kinunan ko noong huling araw ko sa Tondo. Si Aling Nena ay nakangiti. Hawak ang isang plato ng inasal. "Dahil sa babaeng ito po," sabi ko. Tinaas ko ang telepono para i-zoom ng kamera. Nagbebenta siya ng inasal na P60 pise ang presyo sa loob ng 70 taon. Sinabi niya sa akin na kung magluluto ka ng may puso, kahit sino ay kakain at sasarapan. Tahimik ang silid. Nagtanong ang French TV reporter, nanginginig ang boses. "Babalik ka pa ba sa French cuisine, chef?" Ngumiti ako. "Opo, pero sa pagkakataong ito, maglalagay ako ng kalamansi sa beurre blanc sauce at maglalagay ako ng puso sa bawat plato, tulad ng ginagawa ni Aling Nena." The landing 14 now. Malakas na palakpakan ang narinig. Nang gabing iyon, sumakay ako pabalik ng Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi para magpatunay, kundi para humingi ng tawad. Lumapag ang eroplano sa Naya bandang 2 a.m. Sumakay ako ng taxi at dumiretso sa tindahan ni Aling Nena. Nakasara na, pero may ilaw pa. Si Aling Nena ay nakaupo sa harap ng tindahan, naghuhugas ng kaldero. Bumaba ako ng sasakyan, umambon, tulad noong unang araw ko. Tumingala si Aling Nena at ngumiti ng malawak. "Bumalik ka na pala, anak." Yumuko ako at lumuhod, umiiyak. "Humihingi po ako ng tawad, Aling Nena. Minamaliit ko po ang inasal nyo." Hinaplos ni Aling Nena ang ulo ko. "Ayos lang, anak.
Tayong mga tao kung minsan ay hindi natin alam kaya nagkakamali tayo. Ang mahalaga, alam mo na ngayon. Pumasok kami sa kusina, binuksan niya ang malaking kaldero. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay muling umakyat. Inabutan niya ako ng plato ng inasal. Kumain ka muna anak, tapos mag-usap tayo. First. Unquote. Isinubo ko ang unang subo. Muling tumulo ang luha ko. Sa pagkakataong ito, talagang pusong-puso ang lasa. Umupo si Aling Nena sa tabi ko. Bukas, tuturuan kita ng espesyal na sausawan ko. Hindi ko pa ito na ituturo sa kahit sino dahil gusto kong ikaw ang magdala nito sa Paris. Yumuko ako. Hindi po ako karapat-dapat, Aling Nena. Ngumiti siya. 75 na ako. Gusto kong makita na makarating ang inasal ng Pilipinas sa malayo. Kaya mo yan, anak. Lingma. Again. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Aling Nena, isang simpleng bahay kahoy sa likod ng tindahan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa yero, ang amoy ng sariwang kalamansi mula sa kusina. Pakiramdam ko ay umuwi ako. Bago ako matulog, nag-text ako kay John Marie. Gusto ko ring magdagdag ng pangalawang branch sa Maynila. Ako na ang maglalabas ng puhunan sa pagkakataong ito. Agad siyang nag-reply, "Salamat Emily. At salamat at pinakain mo ako ng pinakamasarap na manok inasal sa buhay ko." Doen 9. Anda 9 pov. Ngumiti ako sa dilim. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nanatili sa paligid ko. Hindi na ito amoy ng pagkatalo. Ito na ang amoy ng isang bagong simula. Kinabukasan, 5:06 a.m., ginising ako ni Aling Nena. "Gising na anak, kailangan nating magluto ng manok ng madaling araw." Bumangon ako, inaantok pa. Madilim pa sa kusina, mayroon lang ilaw mula sa dilaw na neon lamp. Nakasuot si Aling Nena ng lumang apron na may design na bulaklak. Inabutan niya ako ng kutsilyo. "Ikaw ang maghihiwa ng lahat ng 300 manok ngayon." Nganga ako, 300 manok? Ngumiti siya. 8:08 a.m. ang bukas ko, pero 7:07 a.m. pa lang, may kumakain na. Kung malate ka, mauubusan sila. Nagsimula akong maghiwa ng manok bandang 5 a.m. Ang kutsilyo ay dumadaan sa balat ng manok na may tunog na crack. Ang dugo ng manok, maligamgam pa, ay dumadaloy sa lababo. Ang amoy ng dugo ay humalo sa amoy ng kalamansi. Eksaktong 7 a.m., dumating ang unang customer, isang matandang lalaki na nagbebenta ng loto. Inasal na halo, Aling Nena, tulad ng dati. Nagsandok si Aling Nena ng kanin, naglagay ng manok, hiwa ng pipino at tinabunan ng sibuyas. Parehong-pareho ang bawat plato. Pero malapad ang ngiti ng matanda. Tinitigan ko at mahina akong nagtanong kay Aling Nena, "Bakit alam niyo kung ano ang gusto ng matanda?" Ngumiti siya. Nakikita ko sa mata, ang pagkain ay parang puso. Kung inaalagaan natin sila, aalagaan din nila tayo. 8:08 a.m., puno na ang tindahan. Tumakbo ako sa pagsiserve, basang-basa sa pawis. Isang estudyante na nakasuot ng puting uniforme ang lumapit. "Ate, pakidagdagan pa ng sausawan." Dinagdagan ko siya ng sausawan. Ngumiti ang bata. "Salamat ate, may exam ako bukas. Gusto kong kumain ng masarap." Napatigil ako. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako sa Paris. Hindi ako ginagawaan ng almusal ni Mommy, frozen croissant at gatas lang. Ngumiti ako sa bata. "Bukas, bibigyan kita ng libreng pinakuluang itlog, yan ang promise." Tanghali, dinala ako ni Aling Nena sa palengke ng Bangkal, Makati or any specific wet market near Manila. Masigla ang palengke, sumisigaw ang mga tindera. Nakipagtawaran si Aling Nena sa tindera ng manok. "Ang laki ng manok mo ngayon, Inday." Tumawa ang tindera. "Kailangan, Aling Nena, para sa inasal mo na kakainin ng mga Kano at Pranses." Namula ang mukha ko. Humarap sa akin si Aling Nena. "Kita mo anak, alam ng lahat sa palengke ang tungkol sa restaurant mo sa Paris. Masaya silang umabot sa malayo ang inasal ng Pilipinas." 3:03 p.m. Dinala ako ni Aling Nena sa Quiapo Church. Umupo siya at nag-meditate sa harap ng altar. Umupo ako sa tabi niya. Mahina siyang nagsalita. "Araw-araw, humihingi ako ng tawad sa Poong Nazareno. Hinihiling ko na sana maging masaya ang mga kumakain ng inasal ko." Tumahimik ako. Naalala ko ang Lesingdor, kung saan nagluluto ako ng pagkain para sa mga mayayaman, 2,000 euros ang bawat plato. Pero kailanman, hindi ko tinanong kung masaya ba sila. Nang gabing iyon,
Itinuro sa akin ni Aling Nena ang espesyal niyang sausawan, may siling labuyo, lokal na bawang, at murang luya na dinikdik sa lusong hanggang sa maging pinong-pino. Dahan-dahan ang pagdikdik, anak, sabi niya. Huwag masyadong malakas. Kung sobrang lakas, mapait ang lasa. Dinikdik ko hanggang sa manhid na ang kamay ko. Tinikman ni Aling Nena at tumango. Medyo okay na, pero bukas dapat mas magaling. Nang gabing iyon, pinatulog ako ni Aling Nena sa silid sa tabi ng kusina. May luma at maingay na electric fan. Narinig ko ang tunog ng mga tricycle na dumadaan. Ang amoy ng sausawan ay nanatili sa mga kamay ko. Bago ako matulog, nagsalita si Aling Nena mula sa labas ng silid. Bukas, dadalhin kita sa taong nagpakilala sa akin ng salitang puso. Sino po? Tanong ko. Mahina siyang sumagot. Ang taong minsan ng kinamuhian ang inasal, tulad mo. Natulog ako ng kinakabahan, hindi alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Pero alam ko ang isang bagay. Ang puso kong dating matigas ay unti-unting lumalambot, tulad ng mainit na mantika na nagpapabango sa kanin. Ika-4 na araw ng pag-aaral, ginising ako ni Aling Nena bandang 4:30 AM. Pupunta tayo sa Divisoria Wet Market ngayon, anak. Isang luma at siksikang jeepney ang nagdala sa amin sa mga kalye na madilim pa. Ang Divisoria ay maliwanag dahil sa puting neon lights. Ang amoy ng tuyong isda, sariwang gulay, at dugo ng manok ay humalo, masangsang sa ilong. Dinala ako ni Aling Nena sa tindahan ng manok ni Mang Dado. Si Mang Dado ay mga 65 anyos, payat, at nakasuot ng kupas na sando. Ang kaliwang kamay niya ay putol mula sa siko. Nagbigay-pugay si Aling Nena kay Mang Dado. Dinala ko ang apo kong Pransesa ngayon, Mang Dado. Tinitigan ako ni Mang Dado mula ulo hanggang paa at ngumiti. Pransesa? Nagbebenta ng inasal sa Paris, di ba? Nga ako, tumawa si Aling Nena. Ganoon po ba kasikat ang balita, Mang Dado? Itinaas ni Mang Dado ang isang kamay niya at itinuro ang isang lumang wooden sign sa tabi ng tindahan. Nakasulat, manok na native ni Mang Dado. 10,000 bawat isa, 20 taon na ang nakalipas. Laga mo. Ipol. 20 taon na ang nakalipas, ako ang taong pinakakinamuhian ang manok inasal sa buong buhay ko. Sinimulan ni Mang Dado ang kwento. Hindi na naghintay na magtanong ako. Noong bata pa ako, isa akong seaman, nakadestino sa France sa loob ng 3 taon. Kumain ako ng steak at foie gras. Pakiramdam ko, mataas ako. Pagbalik ko sa Pilipinas, nagkasakit ng malubha ang anak ko. Naubos ang pera namin. Napilitang magbenta ang asawa ko ng inasal sa tabi ng kalsada. Galit na galit ako. Sabi ko, nakakahiya ang magbenta ng murang pagkain. Noong unang araw na inabutan ako ng asawa ko ng plato ng inasal, inihagis ko ito sa gitna ng kalsada. Tumango si Aling Nena. Naalala ko po yan, Mang Dado. Naroon ako, bumibili. Malungkot na ngumiti si Mang Dado. Nang gabing iyon, nilagnat ang anak ko hanggang sa mag-convulse. Humingi ang ospital ng 30,000 pesos. Wala akong ni isang kusing. Umiyak ang asawa ko at sinabing P1,200 lang ang kita niya sa inasal ngayong araw. Niyakap ko ang anak ko buong gabi. Kinaumagahan, gumising ang anak ko at ang unang sinabi, Papa, gutom na ako. Gusto ko ng manok inasal. Umiyak si Mang Dado. Nang araw na iyon, kinain ko ang inasal na gawa ng asawa ko sa unang pagkakataon. Ito ang pinakamasarap sa buhay ko. Huminto si Mang Dado, itinaas ang isang kamay para punasan ang luha niya. Pagkatapos niyan, nag-resign ako sa pagiging seaman at nagbenta ng manok na native para buhayin ang asawa at anak ko. Ang bawat manok na inaalagaan ko ng may puso dahil alam kong magiging inasal ito ng isang taong nagugutom o nasasaktan. Nakatayo ako, nanigas ang mga paa ko. Kinuha ni Mang Dado ang isang manok at inabot sa akin. Libre mo na yan ngayon. Dalhin mo sa Paris. Sabihin mo sa mga taga-Paris na ang manok na ito ay galing sa isang maliit na kulungan sa Divisoria, kumain ng palay at mga uod, at inalagaan ng taong pinakakinamuhian ang inasal sa lahat. Unko, Ankain. Tinanggap ko ang manok sa 2 kamay, tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hinaplos ni Aling Nena ang likod ko. Kita mo anak, may kuwento ang bawat plato ng inasal. Kung hindi tayo nasaktan, hindi natin malalaman kung gaano kalalim ang sarap. Pagbalik sa tindahan bandang 9 AM, ang manok na iyon ang unang inihiwa ko. Nanginginig ang mga kamay ko kaya nahulog ang kutsilyo. Hindi ako pinagalitan ni Aling Nena.
Ngumiti lang siya at dahan-dahang nagsalita. Anak, malayo ang pinanggalingan ng manok na yan mula sa Divisoria. Bigyan mo ng galang. Tanghali, puno muli ang tindahan. Iserve ko ang unang plato sa tindero ng loto. Tiningnan ng matanda ang manok at nagtanong, ang laki ng manok ngayon, Aling Nena? Ngumiti si Aling Nena. Galing kay Mang Dado. Nagbigay pugay ang matanda. Salamat Mang Dado. 3:03 p.m. Dinala ako ni Aling Nena sa Philippine Children's Medical Center. Ang ward ay puno ng mga batang may cancer. Nagdo-donate si Aling Nena ng 100 plates ng inasal bawat linggo. Isang bata, payat at maliit ang nagbigay pugay. Salamat Aling Nena, at isinubo ang maliit na subo ng kanin. Nakatayo ako at umiyak. Bumulong si Aling Nena. Isang plato lang ang kaya niyang kainin araw-araw pero gusto kong maging masaya siya araw-araw. Nang gabing iyon, sinimulan kong isulat ang espesyal na resipe ng sausawan ni Aling Nena pero binura ko at sinulat muli. Alam ko na ang tunay na resipe ay hindi ang sukat, kundi ang kuwento ni Mang Dado, ang ngiti ng batang may cancer, ang luha ng asawa ni Mang Dado na minsan nang inihagisan ng plato. Kinuha ko ang telepono at nag-text kay John Marie. Bukas, magdadagdag ako ng bagong menu sa Paris, Inasal Bulacan, parehong presyo ng sa Pilipinas, at ang lahat ng kita ay idodonate sa Children's Hospital. Agad siyang nag-reply. Gawin mo Emily, tutulong ako sa paghahanap ng sponsors. Very po. Don Manbipo. Humiga ako sa banig sa tabi ng kusina. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nanggagaling sa kaldero na mainit pa. Ngumiti ako sa dilim. Pakiramdam ko, ang puso kong dating kasing tigas ng bato ay natunaw na, naging malinaw na sabaw na handang yakapin ang lahat ng nagugutom. Huling araw bago bumalik sa Paris, ginising ako ni Aling Nena bandang 4 a.m. Ikaw lang ang gagawa ng buong tindahan ngayon. Uupo lang ako at manonood. Nanginginig akong nakatayo sa harap ng malaking kaldero ng manok. Ang 300 manok ay nakahilera sa marmol na lamesa. 6 a.m., dumating ang mga customer. Ang tindero ng loto ang una. Nasaan si Aling Nena? Nagbigay pugay ako. Nagpapahinga po. Ako po ang gumawa ngayon. Ngumiti ang matanda. Kung ganoon, tikman natin ang gawa ng chef ng Paris. Nagsandok ako ng kanin, nag-serve ng sabaw, naglagay ng manok, hiwa ng pipino. Nanginginig ang mga kamay ko kaya natapon ang mainit na sabaw sa kamay ko, pero hindi ako huminto. 7 a.m., puno na ang tindahan. Ang mga estudyanteng nakaputi ay dumating ng grupo-grupo. Ate, may libreng pinakuluang itlog ba ulit ngayon? Ngumiti ako. Meron. Pero kailangan ninyong mag-promise na makakapasa kayo. Nagtawanan ang mga bata. 8 a.m., kumalat ang balita. Ang French chef ang nagluluto ngayon. Ang pila ay umabot na sa main road. Kailangan pang tumawag ng traffic police para mag-ayos. 9 a.m., tumatakbo ako, basang-basa sa pawis. Narinig ko ang boses ni Aling Nena mula sa sulok ng tindahan. Dahan-dahan anak, huwag mong madaliin. Ang kumakain ay hindi lang kumakain ng kanin, kinakain din nila ang puso natin. 10 a.m., ubos na ang 200 manok. Sumigaw ako, 1 oras na lang ubos na ang lahat, lalo pang dumagsa ang tao. 11 a.m., dumating ang media ng Pilipinas ABS-CBN, GMA. May hawak na mic ang isang reporter. Chef Emily, bakit ka nagbebenta ng inasal dito sa Pilipinas? Hingal na hingal ako. Dahil gusto kong makakain ang mga Filipino ng lutong French Michelin star chef ng libre, kahit isang araw lang. Malakas na tawanan ang narinig. Eksaktong tanghali, ubos na ang lahat. 300 plates, sakto. Nakatayo ako, basa sa ulan, sa harap ng pinto. May mga taong naghihintay pa rin. Isang matandang babae ang nagbigay pugay. Salamat anak, napakasarap ngayon. Lumabas si Aling Nena at niyakap ako ng mahigpit. Ang galing anak, mas magaling ka pa sa akin ngayon. Number S. 3:03 p.m., dinala ako ni Aling Nena sa airport. Habang nasa daan, inabutan niya ako ng maliit na box. Buksan mo yan pagdating mo sa Paris anak. Umalis ang eroplano sa Naiya. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang Maynila na unti-unting lumiliit. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Sa eroplano, binuksan ko ang box. Sa loob, may isang bote ng espesyal na sausawan na ginawa niya at isang sulat na sulat kamay ni Aling Nena. Anak, ang bote na ito, ginawa ko gamit ang 2 kamay ko. Dahan-dahan ko itong dinikdik dahil gusto kong manatili. Yan sa iyo ng matagal.
Kung mapagod ka, buksan mo lang yan. Ang amoy ng kalamansi ay magdadala sa iyo pabalik sa akin. Hihintayin kita araw-araw sa tindahan. Hihintayin ko ang araw na babalik ka para magluto ng inasal kasama ako. Mahal kita, Aling Nena. Niyakap ko ang bote ng mahigpit. Umiyak ako hanggang sa tanungin ako ng flight attendant. Ayos lang po ba kayo? Ngumiti ako. Miss na miss ko lang po ang bahay. Lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle ng madaling araw. Mas malakas ang ulan kaysa noong umalis ako. Naghihintay si John Marie kasama ang staff. Magbubukas ba tayo ng pangalawang branch bukas? Umiling ako. Magpapahinga po muna ako ng isang araw. May pasalubong ako sa inyo. Binuksan ko ang bote ng sausawan ni Aling Nena. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay bumango sa van. Ang lahat ng staff ay huminga ng malalim. Ang amoy na, yan, ngumiti ako. Ang amoy ng puso. Nang gabing iyon, binuksan ko ang unang branch ng Inasal Paris, pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagbenta. Nagbigay ako ng libreng 300 plates sa mga taong pumila sa ulan noong unang araw. Pumila ulit ang tao, pero sa pagkakataong ito, lahat sila ay nakangiti. Alam nilang mayroon doon na higit pa sa manok at kanin. Mayroong kwento ni Mang Dado, may ngiti ng batang may cancer, may luha ni Aling Nena. Iserve ko ang huling plato sa isang batang Pranses. Nagtanong ang bata, "Bakit po libre?" Yumuko ako at bumulong. Dahil ngayon ang 75 kaarawan ng isang matandang babae sa Pilipinas. Sabi niya, gusto niyang maging masaya ang lahat. Ngumiti ang bata at nagbigay pugay, tulad ng turo ko. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa kusina na nakasara na. Binuksan ko ang bote ng sausawan ni Aling Nena. Isinubo ko ang huling manok inasal. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nagdala sa akin pabalik sa alaala, Divisoria, Quiapo Church, Children's Hospital. Nagbigay pugay ako sa hangin. Salamat, Aling Nena. Naiintindihan ko na kung bakit nasakop ng manok inasal ang Paris. Ang amoy ng kalamansi ay nanatili. Ngayon, hindi na ito amoy ng pagkatalo, hindi amoy ng tagumpay. Ito ang amoy ng pag-ibig na naglakbay mula sa lusong sa Tondo, tumawid sa kontinente, at tumagos sa puso ng Paris. At mananatili ito sa akin magpakailanman. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Inasal Paris ay may 4 na branch na. Ang una sa Marais, ang pangalawa sa Les Halles, ang pangatlo sa Montparnasse, at ang pang-4 ay nagbukas kahapon lang sa Saint Denis. Lahat ng branch ay gumagamit ng manok mula kay Mang Dado na ipinapadala sa eroplano bawat linggo. Ang sausawan ay dinikdik gamit ang lusong ni Aling Nena. Ang 20% ng kita ay ibinabalik sa Pilipinas para sa Children's Hospital. Pero nang gabing ito, nakatayo ako, nanginginig, sa kusina ng unang branch. Malamig ang mga kamay ko kahit uminit na ang panahon sa Paris. Pumasok si John Marie. Bukas, may malaking balita ang Le Monde. Ang Michelin 2-4-star chef na nag-iwan ng French restaurant, naging full-time street food vendor, kasama ang litrato mo na nakasuot ng apron na may design na bulaklak ni Aling Nena. Tumango ako, pero alam ko sa puso ko na may bagyo na darating. Kinabukasan, sumabog ang balita. Si Emily ang taksil sa French cuisine. Pinagtaksilan ng Michelin star Lawrence ang mataas na cuisine para sa street food. Hindi tumitigil ang telepono ko. Puno ng reporters ang labas ng bahay ko. Ang mga dating chef friends ay nag-text, nagmumura. Pinahiya mo ang France. 3 p.m, opisyal na tumawag ang Michelin. Ibinabawi namin ang 2 star sa Le Singe d'Or at hindi namin isasama ang Inasal Paris sa aming sistema. Naupo ako sa sahig ng kusina. Nabagsak ang bote ng sausawan ni Aling Nena. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay bumango sa silid. Umiiyak ang staff. "Chef, isasara na ba natin ang restaurant?" Tumulo ang luha ko, pero ngumiti ako. "Hindi. Magbubukas tayo bukas, tulad ng dati. At magbibigay tayo ng libreng 300 plates sa mga taong nagmura sa atin para subukan nila." Nang gabing iyon, sumakay ako pabalik ng Pilipinas, hindi nagsabi kahit kanino. 3 a.m, kumatok ako sa pinto ng bahay ni Aling Nena. Binuksan niya ang pinto, nakasuot ng pajama na may cartoon characters. "Anak, bakit ka nandito ng 3 a.m? Niyakap ko siya ng mahigpit, umiiyak na parang bata. "Nawala na po ang Michelin star ko, Aling Nena. Sabi nila, nagbebenta lang ako ng murang pagkain." Hinaplos ni Aling Nena ang likod ko. "Ang Michelin star ay nasa langit, anak. Pero ang puso ng tao ay nasa harap mo. May malaking trabaho ako bukas, anak. Tutulungan mo ba ako?"
Kinabukasan, dinala ako ni Aling Nena sa libing ni Mang Dado. Nakahiga si Mang Dado sa kabaong. Ang isang kamay niya ay nakapatong sa dibdib niya. Sa tabi ng kabaong may karatula, tindahan ng manok ni Mang Dado permanenteng sarado. Ang asawa ni Mang Dado ay umiyak ng malakas. Umalis daw si Mang Dado kagabi. Bago umalis, sinabi niya, "Sabihin mo kay Chef Emily na ang huling manok na ipinadala sa Paris, inalagaan ko ng buong puso." Nanigas ako. Lumuhod ako at nagbigay-pugay sa harap ni Mang Dado. "Salamat, Mang Dado. Ang bawat manok mo ay nagdala sa akin dito." Nang hapon na iyon, puno ng tao ang libing. Ang lahat ay may hawak na plato ng inasal na libreng ginawa ni Aling Nena. Kumakain sila ng tahimik, walang nagsasalita, pero lahat ay umiiyak. Bumulong si Aling Nena. "Kita mo anak, umalis si Mang Dado pero ang inasal ay nanatili dahil ang puso ng tao ay narito. Ang pona, ankomsan, ankomsan, ankomsan." Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng kabaong kasama ang asawa ni Mang Dado. Inabutan niya ako ng lumang notebook. Sinulat daw ni Mang Dado na kung mamatay siya, gusto niyang ipasa kay Chef Emily ang manukan niya at magpadala ng manok sa Paris bawat linggo. Ang manok inasal ay dapat umabot sa puso ng tao. Niyakap ko ang notebook na iyon, umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Kinabukasan, bumalik ako sa Paris kasama ang manukan ni Mang Dado na ibinigay sa akin ng asawa niya. Paglapag ng eroplano, puno na ng reporters ang airport. "Chef Emily, isasara mo ba ang restaurant?" Itinaas ko ang mga kamay ko. "Hindi, magbubukas tayo bukas ng pang-5 branch at ipapangalan natin itong Inasal ni Mang Dado." Ang bawat plato ay may maliit na note na nakasulat. Ang manok na ito ay galing sa Divisoria at inalagaan ng taong pinakakinamuhian ang inasal sa lahat. Tahimik ang mga reporters. Lumabas ako ng airport, malakas ang ulan pero nakangiti ako. Dahil alam ko na ang Michelin star ay pwedeng mawala. Pero ang tunay na bituin ay ang bituin na nagniningning sa puso ng bawat kumakain ng inasal. At ang bituin na iyon ay hinding-hindi mamamatay. Pagkalipas ng 1 taon, taglagas sa Paris. Ang inasal ni Mang Dado ay may 12 branch na sa buong France, mula Lille hanggang Marseille, mula Nice hanggang Lyon. Ang lahat ng branch ay gumagamit ng manok mula sa bagong farm na itinayo ko sa Divisoria na pinangalan ng Mang Dado's Farm at inalagaan ng mga orphan na kumain ng libreng inasal ni Aling Nena. Pero nang umaga na ito, nakatayo ako, nanginginig, sa malaking conference room ng Michelin sa Paris. Mahaba ang lamesang oak. 10 French Michelin directors ang nakahilera, seryoso ang mga mukha. Itinaas ng chief director ang isang folder. "Chef Emily Lawrence, tinawag ka namin ngayon para ipaalam na ibibigay namin ang unang Michelin star sa inasal ni Mang Dado, unang branch sa Marais." Tahimik ang silid. Nanigas ako, tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Ngumiti ang director. Gumugol kami ng 9 na buwan sa sikretong pag-inspeksyon. Ang lahat ng customer ay pareho ang sinasabi, hindi lang ito pagkain, ito ay pag-ibig. Hindi pa kami nagbibigay ng star sa isang €15 na restaurant, pero sa pagkakataong ito, nag-exception kami dahil pinatunayan mo sa amin na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa presyo, kundi sa puso. Itinaas ko ang mga kamay ko sa gitna ng French conference room. "Maraming salamat po. Para po ito kay Aling Nena, Mang Dado at sa mga orphan sa Divisoria." Sumabog muli ang balita, pero sa pagkakataong ito, maganda. Nang gabing iyon, nagdaos ako ng party sa unang branch. Inimbitahan ko si Aling Nena, ang anak ni Mang Dado, at ang 10 orphan na lumipad mula sa Pilipinas. Nakasuot si Aling Nena ng purple na silk na damit at nagsasandok ng inasal sa sarili niya. Nagtanong ang reporter, "Aling Nena, ano po ang nararamdaman niyo na ang inasal ay nakakuha ng Michelin star?" Ngumiti ng malawak si Aling Nena. "Masaya ako, pero mas masaya ako na makakain ng busog ang mga bata. Ang bituin na ito ay hindi sa akin, para ito sa mga taong minsan nang nagutom. Dong, bili ka. Dong to, Waiko." Nang gabing iyon, dinala ko ang staff at si Aling Nena para maglakad sa tabi ng Seine River. Ang Eiffel Tower ay nagliliwanag. Huminto si Aling Nena. "Kita mo anak, maganda ang Seine River, pero mas maganda pa rin ang Pasig River." Tumawa ako. "Kailan po kayo babalik sa Pilipinas?" Sumagot si Aling Nena. "Bukas na. Kailangan ko pang magluto ng manok para sa mga naghihintay sa tondo." Niyakap ko si Aling Nena ng mahigpit.
Ako na po ang maghahatid sa inyo sa airport. Awasa, Aidome. Bago sumakay sa eroplano, inabutan ako ni Aling Nena ng maliit na box. Buksan mo pagdating mo sa bahay, anak. Binuksan ko ang box sa eroplano. Sa loob, may gintong papel na bituin na ginawa ng mga orphan at isang sulat na sulat kamay ng bata. Salamat Ate Emily at pinakain mo kami araw-araw. Mag-aaral po ako ng mabuti para isang araw makakapagluto ako ng manok inasal para sa iyo. Umiyak ako hanggang sa tanungin ako ng flight attendant. Paglapag ng eroplano sa NAIA, niyakap ako ni Aling Nena sa huling pagkakataon. Tandaan mo anak, ang Michelin star ay pwedeng mawala, pero ang bituin na gawa ng mga bata ay mananatili sa iyo magpakailanman. Nakatayo ako, tinitingnan ang eroplano ni Aling Nena na umaalis. Pagkatapos ay lumingon ako sa lupa ng Pilipinas. Nagbigay-pugay ako sa gitna ng airport. Salamat Pilipinas, at tinuruan mo ako na ang tunay na kadakilaan ay wala sa mga bituin sa langit, kundi sa ngiti ng mga taong minsan nang nagutom. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nanatili sa hangin. Ngayon, hindi na ito amoy ng paglalakbay. Ito ang amoy ng pag-uwi na tinatawag na PAGI-BIG. Pagkalipas ng 5 taon, taglagas sa Paris. Nakatayo ako sa entablado ng Odeon Theater. Nakatutok sa akin ang spotlight. Sa ibaba, 3,000 tao, mga chef mula sa buong mundo, reporters at mga orphan mula sa Mang Dados Farm na lumipad mula sa Pilipinas. Ngayon ang James Beard Humanitarian of the Year Award. Binasa ng host ang pangalan. Ang parangal na ito ay ibinibigay kina Chef Emily Lawrence at Aling Nena ng Manok Inasal Tondo na gumawa ng P60 na manok inasal plate bilang simbolo ng pag-asa para sa mga orphan sa buong mundo. Malakas na palakpakan ang narinig. Nakasuot si Aling Nena ng gintong silk na damit at umakyat sa entablado gamit ang baston. 85 na siya pero maliwanag pa rin ang mga mata. Lumuhod ako at nagbigay-pugay sa harap niya sa entablado. Hinaplos ni Aling Nena ang ulo ko at humarap sa mic, nagsalita sa Tagalog. Isinalin agad ng isang orphan sa Ingles. Salamat sa inyong lahat pero hindi ko ito ginawa para sa parangal. Ginawa ko ito dahil minsan akong nagutom at ayoko nang may bata pang magutom ulit. Mida Ana. Kinuha ni Aling Nena ang unang Michelin star na nakuha niya, itinaas ito at inilagay sa sahig ng entablado. Ang bituin na ito, hindi ko na kailangan. Ibabalik ko ito sa mundo kapalit ng isang plato ng kanin para sa batang nagugutom. Tahimik ang silid, pagkatapos ay sumabog sa palakpakan sa loob ng 5 minuto. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng party sa Luxembourg Gardens. Plastic na lamesa, folding chairs. Nagbigay kami ng libreng 3,000 plates ng inasal. Ang mga orphan mula sa Mang Dados Farm ay nagsasandok ng kanin. Si Baby Thea, na ngayon ay isang doktor, ay nakatayo sa tabi ni Aling Nena nakasuot ng white coat. Bumulong si Aling Nena sa akin. Kita mo anak, ang unang inasal na ibinenta ko, 3 plato lang. Ngayon, 3,000 plates, pero pareho pa rin ang pakiramdam ko. Ngumiti ako, dahil bukal sa puso ang bawat plato, Aling Nena. Tumango si Aling Nena. At ikaw din anak, Diso, Anan Ankom, Dayan Pada, Desalito. Bago matapos ang party, inabutan ako ni Aling Nena ng huling box. Buksan mo pagdating mo sa bahay anak. Pagbalik ko sa apartment sa Paris bandang 2 AM, binuksan ko ang box. Sa loob, may lumang lusong ni Aling Nena at isang sulat na sulat kamay niya na nanginginig. Anak, ang lusong na ito, ginamit ko sa pagdikdik ng sausawan mula pa noong wala ka pa. Ngayon, ibibigay ko sa iyo. Gamitin mo ito para magdikdik ng sausawan para sa mga anak at apo mo at sabihin mo sa kanila na kahit magbago ang mundo, kung magluluto tayo ng may puso, ang lasa ay mananatili magpakailanman. Mahal kita, Aling Nena, na naghihintay sa Tondo araw-araw. Niyakap ko ang lusong ng mahigpit, umiyak ako hanggang sa umaga. Kinabukasan, lumipad ako pabalik ng Pilipinas. Nakatayo ako sa tindahan ni Aling Nena bandang 7 AM. Nagluluto si Aling Nena. Puting-puti na ang buhok niya, pero malapad pa rin ang ngiti. Bumalik ka na pala anak. Nagbigay-pugay ako. Umuwi na po ako, Aling Nena. Nagsandok si Aling Nena ng unang plato ng inasal. Kumain ka muna anak, tapos magluto tayo ng magkasama. Isinubo ko ang unang subo. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay umakyat tulad noong unang araw ko sa Tondo. Pero sa pagkakataong ito,
Alam ko na ang tunay na mahika ng Pilipinas ay hindi ang ngiti, hindi ang kagandahang loob, hindi ang manok inasal, kundi ang kakayahan na baguhin ang taong dating mayabang, maging taong marunong magpakumbaba, at gawin ang taong minsan nang nagutom, hindi na magutom muli. Nagbigay-pugay ako sa gitna ng tindahan. Salamat Pilipinas, at tinuruan mo ako na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa kung ilang bituin, kundi sa puso na inilalagay natin sa bawat plato at sa bawat buhay na nahahawakan natin. Ang amoy ng sariwang kalamansi ay nanatili. Ito ang amoy ng himala na tinatawag na pag-ibig.